Hello, SSS members and pensioners. It's me, Angel. Welcome sa aking YouTube channel. Sasagutin ko tong comment ni Sir LJ. Hi, Sir. Sabi niya, Hi, Ma'am Angel. Ask ko lang po regarding sa voluntary pension booster. Sa ngayon po ba ay pwede pa din i-withdraw ang total contributions plus interest after 5 years? Kasi hindi ko po alam kung nagbago na ang rules eh. Maraming salamat po. Ang SSS Pension Booster po ay may maturity period din po ito na 5 years. So ibig pong sabihin, pag 5 years or more na, pwede mo na pong i-withdraw ang iyong SSS Pension Booster. Pero kung gusto mo naman siya ipaabot hanggang sa mag-retire ka, mas better yon. Mas maganda po yon. Dahil ang goal naman talaga nitong SSS Pension Booster ay for retirement para meron siyang dagdag savings sa ating retirement. Magkaiba po ang Mandatory Provident Fund or MPF sa SSS Pension Booster. Ang MPF po or Mandatory Provident Fund, ito yung hindi natin siya pwedeng i-withdraw talaga. Dahil ang MPF, makukuha lang natin to sa retirement, total disability, or death. So doon pa lang natin makukuha ang MPF contributions. Ang SSS Pension Booster kasi voluntary lang to guys, kaya pwede siyang i-withdraw after 5 years. So yun na yung maturity period niya. Itong SSS Pension Booster guys, para rin itong Pag-ibig MP2. No? Ang maturity period niya ay 5 years. Tapos ang contributions niya minimum 500 pesos. And then no limit doon sa maximum na contribution. So same siya with MP2. Yun nga lang, yung Pag-ibig MP2, hanggang 7 years lang na pwedeng tumubo yung pera mo doon. Kapag hindi mo pa rin na-withdraw yung Pag-ibig MP2 mo at umabot na yan ng 7 years mahigit, hindi na siya tutubo guys. Pero nandun lang yung pera mo sa Pag-ibig na tutulog na lang. Samantalang itong SSS Pension Booster naman, kahit pa ilang years na yan, 5 years or mas mahigit na hindi mo siya withdraw, patuloy siyang magkakaroon ng interest. Tutubo yung pera mo doon sa SSS Pension Booster. Continuous pa din yung pagtubo ng pera mo or pagkakaroon ng interest ng pera mo sa SSS Pension Booster. Kasi nga, ang main goal talaga ng SSS Pension Booster, guys, is for retirement. Kaya hindi siya mag-stop kung kailan yung maturity mo, stop na siya, hindi po. Basta nandun yung pera mo, patuloy siyang or continuous siyang nagkakaroon ng interest. Kaya mas ini-encourage actually ng SSS guys na as much as possible sana yung SSS Pension Booster ay during retirement na lang natin siya i-withdraw. Kasi 'di ba para pagdating ng retirement mo, kumbaga ang laki kasi ng makukuha mo sa SSS. Yung naiipon na mo na SSS Pension Booster kasama yung tubo ng pera mo doon, makuha mo yun isahan, lump sum. 'Di ba? Ang laki nun. Tapos kung gusto mong pagdating naman sa retirement doon sa regular na contributions mo sa SSS, kung gusto mo mag 18 months advance pension, ang laki din nun. 'Di ba? So maliban doon sa iyong monthly pension, meron kang SSS Pension Booster. Ngayon po kung sasabihin nyo, Ma'am, paano po yan kung darating man yung panahon sa hindi inaasahan? Kailangan ko na talagang kunin ang aking SSS Pension Booster contributions. Tapos hindi pa siya umabot sa maturity period. Wala pa siyang 5 years. Pero no choice na talaga ako. Kailangang makuha ko na yung pension booster ko dahil kailangan ko talaga ng pera. Pwede po ba yon? Ito po, pwede naman siya. Pero hindi kayo matutuwa guys. Kasi ganito. Kung talagang nagko-contribute ka na sa SSS Pension Booster, sa 1 year, bawal mag-withdraw sa SSS Pension Booster. Maliban na lang talaga doon sa extreme hardship. Hindi ako magbibigay ng example sa extreme hardship na yan, guys. Si SSS na mag-determine yan kung yung grounds mo ba, yung reason na sinasabi mo kung bakit i-withdraw mo na yung SSS Pension Booster mo kahit wala pang 1 year, pasok ba yan sa extreme hardship? Okay? Ngayon, kapag mag-withdraw ka naman ng naka 1 year ka na, pero less than 2 years pa na contributions, pwede naman siya. Kaso, doon sa percentage ng earnings mo guys, ang matatanggap mo lang ay 60%. Naku, napakaliit. And then, kapag naman 2 years pero less than 3 years, tas mag-withdraw ka, 70% lang. Kapag naman 3 years pero less than 4 years, 80% lang. Kapag naman 4 years
And less than 5 years, 90% lang. Pero, kapag yung SSS pension booster mo ay umabot na sa maturity, 5 years or more, that is 100% na po na ma-withdraw mo. Ito yung maganda guys, ito yung i-goal natin, ang makaabot kayo sa maturity. Dahil sayang kapag hindi kayo aabot sa maturity guys, tas i-withdraw nyo na yung pension booster nyo. Sayang talaga. Kaya i-goal nyo na makaabot man lang kayo ng maturity. As much as possible nga makaabot yan ng retirement nyo guys eh. Ang laki kaya niyan. Diba? Pagdating nyo mag-file na kayo ng retirement sa SSS at meron kang pension booster, lump sum kasi yan guys, one-time cash payment na makuha mo ang pension booster. So yun po ha, kapag sa SSS pension booster ay mag-withdraw kayo nang wala pa sa maturity period, pwede naman, kaso may reduced income. Sayang, super sayang. So hindi ko na-recommend yun guys na ganun yung gawin nyo. Alright, SSS members and pensioners na nag-comment po, sana nasagot ko po yung katanungan nyo guys. Okay, so that's all for my video for today. Thank you so much for watching everyone. God bless you all.